beloved Boss Mike Cervera. Laban. Oh. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention. Actually, hindi nakapokus sa'yo. Ikaw yung nagsasalita. Ito maganda. Panoorin nyo muna ito. Panoorin nyo muna yung buo ni Yussi Claire Castro. Babalikan ko. At magtitimpla lang ako ng kape ko. Yung kape ko, nakalimutan ko. Ito na, mga kababayan, ha? Panoorin nyo. Yussi Claire Castro, pahiram po muna ng video, ha? Pasok! Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention. Actually, hindi nakapokus sa'yo. Ikaw yung nagsasalita. Kaya, napafocus sa'yo kasi nagbibintang ka ng wala kang pinapakitang ebidensya. So ngayon, ang ginagawa ni Mayor Magalong, talon ng talon sa ibang mga media, tapos wala siyang sinasabi kung sino. Tapos magpapakita siya na okay, lumalaban siya sa korupsyon. Gagawa sila ng mga intriga. Samantalang siya yung gumagawa ng intriga. Ito yung gaslighting, ma. Gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Kasinungalingan ba yung tinitake up nila na hinahamon ka na pangalanan mo? Sisiraan talaga nila ako. Kailangan ba natin manahimik? Kailangan ba natin manahimik? Sabi niya, Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. di dapat manahimik hindi siya tatahimik, sabi Let us see here. Duterte, Vice President in 2020 right now. And she has declared that she wants to be president in 2028 is Vice President Sara Duterte. Do you think, Mayor, she will be a good, transparent leader who has reputation, character, and competence? Pwede ba Ricong? Pan muna. I invoke my right to remain silent. Pwede ba Ricong? Pan muna. I invoke my right to remain silent. Akala ko ba hindi tatahimik to? Akala ko ba lumalaban to sa issue ng korupsyon? Tapos pagdating kay VP Sara, I invoke my right to remain silent? Kaya nga! Nakuha nyo? Hindi lang yan, mga kababayan, ha? Oo. Mukhang hindi na inabot yung pagpapaawa ni Sara kay Pangulong Bongbong na magkaroon ng closed door meeting. Bakit? Nauna silang sumipsip kay Sara Duterte. Nauna yung audition Gumiling-giling sila sa harapan ni Sara Para sinasabi ni Magalong, "Uy, pansinin mo ako. Ako ay magiging senador mo. Isama mo ako sa ticket mo. Kasi hindi umubra yung pagtakbo ko bilang Pangulo." Di pa nga na-issue nga yan si Magalong na na humingi ng basbas doon sa isang mabait na negosyante na suportahan siya dahil gusto niyang tumakbong presidente. Nag-ingay yan nung nakaraan. Sumiksik pa yan doon sa kinomisyon ni Pangulong Bongbong para mag-imbestiga sa flood control. Di ba nag-iingay-ingay doon? Ingay-ingay siya doon. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Di ba? Ano nangyari? Di ba tumahimik bigla? Hindi na noon, presidente ang gusto niya. Inuuto-utong niya pa si Pangulong Bongbong Ngayon, mga kababayan ko, eto na! Tumahimik sila bigla. Tapos ngayon, nag-iingay uli. Kasi nga, nag-audition na kay Sarang Duterte. Ginigilingan nila si Sara, mga kababayan. Sara, maakit ka.
Hindi naman siya kukunin ng Pangulo para sa ticket ng bubuin na alyansa uli. 'Di ba? Para maging contender sa senatorial candidate. Ngayon, mga kababayan ko, binanatan ni Atty. Claire, nakita ko. Sige, bigyan natin ng reaksyon. Pasok, Yusek. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Nakikipaglaban daw siya, hindi nga namin maramdaman, puro ka lang chismis. Wala naman kayong pagkakaiba ni Libayan, kaya parehas kayong bumagsak na dalawa eh. Tama? Tama ba? Tingnan nyo, parehas sila ni Libayan, puro chismis lang. Wala nga silang maipakitang ebidensya, puro laway lang. Ano nangyari? Nawawalan kayo ng kredibilidad. Diba? Hindi ko katulad. Ang boss Mike ninyo, kahit panaginip, nagiging totoo yan. Kayo, nilaway-laway nyo na nga, siniraan nyo na, binanatan nyo na, ang ending wala pala kayong resibong dala. Diba mga kababayan? Wala pala silang resibong dala. Ngal-ngal lang sila ng ngal-ngal na dalawa. Ngayon, ano na nangyari dito? Di kinain niya yung sinabi niya. Ano nangyari kay Libayan? Di wala na, bagsak na. Diba? Ayan wala nang may gana na panoorin at makakuha sana ng mga impormasyon na dapat na paniwalaan. Bakit? Wala Nabisto Puro kasinungalingan yung pinagsasabi. Walang ginawa ito kundi tirahin si Tulfo, tirahin si Yusek Claire Castro. Wala, mga kababayan. Yung mga ganong mga style, bistado na ng mga tao yan. Hindi nga ka ngayon. Tuloy. Attention. Actually, hindi nakafocus sa'yo. Ikaw yung nagsasalita. Kaya, napafocus sa'yo kasi nagbibintang ka ng wala kang pinapakitang ebidensya. Walang ebidensya. Di ba, Marites Musni? Yan ang sinasabi ko. Wala talagang ebidensya. Di ba, Aquarius girl? Daldal lang ng daldal. Wala namang ebidensya. Ngiwat lang ng ngiwat. To, kininana. Ngal-ngal kalat talang ngal-ngal. Elena Bencio. So ngayon, ang ginagawa ni Mayor Magalong, talon ng talon sa ibang mga media. Tapos wala siyang sinasabi kung sino. Tapos magpapakita siya na okay, lumalaban siya sa korupsyon. Gagawa sila ng mga intriga. Samantalang siya yung gumagawa ng intriga. Yan na nga yun, Yusek. Style na lang mga DDS yan. Ang gagawin, magtatanim ng intriga. Ngangal-ngal, sasabihin may ganito, may ganyan. Pero wala namang patutungkulan kung sino talaga. Hindi niya tinutukoy kung sino yung mga tao na may kinalaman sa intriga na nilalabas niya. Kaya ang tawag doon, tanim intriga, manang-mana kay Digong. Tuloy. Ito yung gaslighting, ma. Wala sila ng mga kasinungalingan. Kasinungalingan ba yung tinitake up nila na hinahamon ka na pangalanan mo? Kaya nga! Kasinungalingan ba yon? Pangalanan mo lang naman, Magalong Ewan ko sa'yo, kaya nauubos yung buhok mo. Kaya tuloy bumagsak na si Libayan. Di ba? Paano? Magbablog ka, gumaganyan ka. Tayo ng pagbablog yan, Walang kakwenta-kwenta. Di ba?
Wala eh. Sisiraan talaga nila ako. Sinisiraan daw. Ano sinisiraan? Tinatanong lang naman kung asan ang ebidensya mo. Para kan si Jojo Chavez. ah. Kailangan ba natin manahimik? Kailangan ba nating manahimik? Sabi niya, Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. hindi dapat manahimik hindi Oo, sabi niya yun. Hindi dapat manahimik. Sabi niya yung Yusek. Oo. Ewan ko ba, Yusek, parang gigil din sa iyo yan eh. Parang silibayan, nag-uusap siguro silang dalawa, no? Diba? Sabi siguro ni Magalong, "Hoy, Libayan, bakit ba parang napapansin tayo lagi ni Yusek." Paano hindi kayo mapapansin? Lagi nyo rin siyang pinapansin. Sa buong termino yata mula nang naupo yan bilang bilang spokesperson ng Malacanang, hindi nyo na hinintuan. Di ba mga kababayan, biruin nyo kaibigan yan, kasama. Magkasama, magkagrupo. Biruin nyo, magkagrupo sila. Napunta lang si Yusek Claire Castro sa Malacanang. Abay, inaway na nila. Anong klaseng kasama ang tawag doon, mga kababayan? Anong klaseng tawag doon? Ay, siguro! Siguro nga naiinggit kay Yusek Claire Castro yung Libayan na yan. siya tatahimik, sabi Let us see here. Duterte be president in 2020 right now. And she has declared that she wants to be president in 2028 is Vice President Sara Duterte. Do you think, Mayor, she will be a good, transparent leader who has reputation, character, and competence? Pwede ba Ricong? Pan mo na. Bakit tayo mo sagutin? Sabi niya, hindi ako tatahimik. Ngayon, mga kababayan, marami hong isyo si Sara Duterte. Bakit? Si Magalong tahimik. Hindi makatira. Si Pangulong Bongbong pwedeng tirahin. Yung iba pwedeng tirahin. Si Sara Duterte, hindi pwede. Anong klaseng tao itong si Kalnot? Nabalik na naman ako kay Kalnot. Di ba, Libayan? Ayan, nakita mo na booking ni Yusek Claire Castro ang kasinungalingan ng tropa mong si Kalnot. Wale! Bistado! Diba? Lunita. Si Lunita may sariling pangalan. Lunita. Cervera Force. Utang ina. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ito na. I invoke my right to remain silent. Kita nyo? Pwede ba Ricong? Pan mo na. I invoke my right to remain silent. Akala ko ba, hindi tatahimik to. Oo nga, sabi niya, hindi siya tatahimik kapag kausapin ng korupsyon. Pero yung korupsyon ni Sara Duterte, tatahimik muna siya sa tanong. Paano hindi tatahimik yan Yusek Claire? Mukhang gumiling-giling sa harapan ni Sara Duterte ng gano'n yan, no? Giling-giling. Giling-giling. BP Sara, alam mo na senador kami. Pag tumakbo kang presidente ang giling-giling. Wala na nga. Nag-audition na ho. Oo. Una ho, balak tumakbong presidente, tinatarget niya. Tapos binalak niya rin na maging vice-presidente ni Sara Duterte. Gusto ring maging vice-presidente ni Magalong. Nung naramdaman na kahit sa survey, nasa pang 1,000 sa dulo, Di ba? Pang 1,000.
sa survey, si Magalong, sa pagka-vice presidente, ang nangunguna, sa pagka-vice president, si Tulfo, Bam Aquino, Mike Cervera, tapos, ayan na, sila Risa Ontiveros, ang dami pa mga kababayan. 1,000 nga yung kanyang dadaanan bago makahabol sa pagka-vice presidente. Paano yun? Mas lamang pa ako sa numero. Bam Aquino, Tulfo, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Mike Cervera, Ate Mars, Edel Toto Balduesa, Alicia Duran, Soledad Cunanan, Miss Au, Nick Candido. Di ba? Yan ang mga dadaan ng pangalan bago pa makarating sa unahan. Sino pa? Ang dami ng pangalan. Lunita, Pepito, Miranda, RJ Boyser, Elena Bencio. Yung mga yan dadaanan pa. Wala. Kaya ang ending, Junlin, ang ending ngayon, magsisenador na lang daw. Di ba? Magsisenador. Nanganganib din ito dahil hindi rin pumapasok sa survey. Sino mga pumapasok sa survey sa senador? Mga kababayan. Number 1, Yussi Claire Castro. Number 2, Mike Cervera. Number 3, Kiko Pangilinan. Number 4, si Larry Gadon. Si Magalong, wala. Number 5, Jojo Chavez. Number 6, Mang Tony. Number 8, Jackie Ventura. Number 9, Heidi Pantino. Number 10, Jason Fermin. Number 11, Len De Los Santos. Number 12, Jones Claps Sniper. Diba? Number 20 na kagad tayo, Angelito Ontalan. Number 50, Tikoy Chinoy. Number 60, Iris Joy Ramirez. Number 70, Aquarius Girl. Number 80, sino? Si Mel Rodrigo. Pang 100 pa si Magalong. Kulelat ba? Kulelat. Diba? Berinya Domingo, Kulelat. Putik na yan mga to. Hindi lang ho yan, si Magalong. Puro mga style nito mga kababayan, trapong-trapo eh. Paano naman? Di ba? Paano naman niya mananalo? Ulintik na yan. Ito na mga kababayan, isa pa to. Yan May sungkol dyan. Ayan tandaan nyo yung pagmumukha niyan. Tandaan nyo ang pagmumukhang bukbok ni Erice. Ito ho mga kababayan yung bira ng bira kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tahimik pagdating kay Sara. Iisa sila ng ng style na dalawa. Neto pong si Magalong at saka ni Erice. Sabi ko sa inyo parang may choreo pa habang nag-audition sila kay Sara. Parang parang sumasayaw pa sila ng ecstasy, extano, gumaganon-ganon sila. Tapos sabay gigiling, extra, me gusta, melo, monyo. Ayop. Nakikita nyo ba tong pagmumukha na to? Putik na yan. Ako'y nagtataka, siya kalookan nga yan eh. Ako'y nagtataka, mga kababayan, panay ang tira kay Pangulong Bongbong. Pero ang tanong, mga kababayan ko, ang tanong pagdating kay Sara, maliwanag yung mga
issue ni Sara Duterte-ng bangag, hindi nyo makaringgan itong may bukbok ng muka. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Hindi nyo makaringgan man lang kahit nakukunti, kahit katiting na puna. Sana man lang maging patas ka, Congressman Bukbok. Diba? Diba? Si Congressman Bukbok, napakayabang. Mga kababayan, siguro, wala nang dadapo ang bahay. Siguro, ang tingin niya, talagang malakas si Sarang Buday na bangag. Kaya sila, nagsisiksik. Ngayon, nabisto na si Sara Duterte nagmamakaawa kay Pangulo na magkaroon ng closed door meeting. Mga kababayan, dahil dito sa closed door meeting na ito, nako! Paano kayo ngayon? Nga. Wala na, mga kababayan. Kaya etong si Bukbok, ibang klase to eh. Matagal na rin akong critic ng mga Duterte. Saka hindi ako... Matagal na rin ng critic ng mga Duterte. Ano sinabi mo sa mga Duterte, Aber? Sabi niya, matagal na akong critic ng mga Duterte. Unggoy, Sara Duterte. Sabi ko, Palacios, kaya ako critic ay sabi nila na ang tingin daw ng Palacios, kaya ako critic ay supporter ako ni Sara Duterte. Totoo naman yun eh. Di ba halatang-halata naman na nag-audition na kayo ni Magalong? Di ba? Pareha sila. Paano yata ito, mga kababayan, gusto rin maging senador? Kaya ang ex-deal kay Sara, mga kababayan, Sara, hindi kita babanatan, hindi ako magiging kritiko mo, kahit ikaw ay baliw na bangag, okay lang yan. Ang mahalaga, makasama ako sa line-up ng senador. Ganon, mga kababayan, itong mga ito eh. Itong mga politiko na ito, mga trapo, no? Oo, mga trapo. Kasi mga kababayan, tayo, gusto natin lahat ilabas yung totoo. 'Di ba? Ilabas yung totoo. Tulad natin, mga kababayan eh. Kahit pinsan nga ni Pangulo, 'di ba? Ang tanong ko sa inyo, nagkamali ba tayo? Hindi naman tayo nagkamali. Bakit? Dahil kung ano yung sinabi ni Pangulo, ayun din yung sinabi ko. Na ano? Wag na natin masasaktan pa natin yung mga kaibigan natin dyan eh. Tapos na yun. Tapos na tayo sa laban na yun. Ang feeling ko na panalo na natin yun. Tama, Angelito? Panalo na tayo sa laban na yun eh. Kaya bati-bati na tayo. Ngayon, mga kababayan, kung totoo kang tao, Congressman Bukbok, sana, naku, may tumatawag na mga, yung birthday celebrant, mga kababayan, tinatawagan na ako. Ano yun? Ano ba yun? Nagla-live ako eh. Hindi na lang i-chat, Marites mo. Don't touch the subject, Boss Mike. Kaya nga. Diba? Yun lang naman yan. Lintik kayo. Mga hinampil kayo. Totoo lang naman eh. Diba? Kung kayo'y totoo talaga, dapat ang gawin ninyo, lahat, wala kayong sisinuhin. Lahat ilabas ninyo. Diba? Kung mayroon kayong nakikita kay Pangulo, ilabas nyo. Ilabas nyo yung ebidensya, mga pukin ang ina nyo. Ngayon, sa tagal-tagal naman, mga kababayan, wala pa namang naibibigay na ebidensya. Etong si Sara Duterte, ito'y maliwanag na impeach na. At nagkaroon na nga na ngayon ng impeachment trial. Ayan na, lumabas na yung mga ebidensya. Ang tanong ko sa inyo, etong nagngangalang Mayor Benjamin Magalong at etong si Edgar
Erice, congressman ng Caloocan, may narinig ba kayo sa mga bunganga nila na kahit man lang katiting natira, na sabihin nila si Sara magnanakaw talaga? Oh, wala kayong maririnig sa dalawang yan. Kasi nga ho, gumiling-giling na sa harapan ni Sara Duterte. Yun! Diba? O, paano mga kababayan ko, si birthday celebrant, i-date ko muna sa malayong lugar. Kaya mamaya magugulat kayo, ibang lugar na yung ano natin, no? Ibang dimension na yung nagla-live tayo, ha? Yung lugar natin kung saan tayo nagla-live, maaring sa Sogo, maaring sa Victoria Court. Kailangan ng ano ito, ha? Kailangan ng, syempre, ha? Birthday. Birthday, ha? Kailangan, alam nyo naman wala naman akong maibibigay sa kanya. Sabi ko nga mga kababayan ang tanging siguradong maibibigay ko sa kanya, kanyang-kanya lang ang aking katawang lupa. Ano ba yan? Naiinggit na naman si Banat Bay. Ano? Banat Bay, ha? Kita mo? Palibasa, wala kayong mga love life. Palibasa, pinagtsatsagaan nyo lang yung mga hita. Palibasa, ganyan yung mga mukha ninyo. Kaya pati minor de edad, yun na lang yung inyong pag-asa para magkajowa. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo mamaya. Our beloved Boss Mike.